Hi everyone! So, kanina ay nag-repat ako ng ating mga cactus. Yan yung ating mga variegated gymnocalycium and ito yung mga babies guys na napropagate ko galing sa ating mga gymno. Ayan. And then yung mga full variegation ng ating mga gymno, yung iba ay hinarvest ko na and ginraft ko sila doon sa aking cactus. Papakita ko sa inyo guys. Ito guys, yung ating ginraft na full var na mga babies na na-harvest natin galing doon sa ating mga gymno. So, ayan siya. Yan, kasi gusto ko talaga to guys, mapuno siya ng mga gymno dito sa top. Para siyang Christmas tree tingnan. So, ang nangyari kasi last time na ako dito, nag-graft. Yung iba ay hindi naging successful kasi lagi silang nababasa, guys. And, nung hindi natuyo sila. Yan. And then, yung iba na bulok. Yan, no. Tapos dito, yan. Pero okay lang kasi marami naman tayong pwedeng ma-harvest ng mga fully variegated na mga babies. So, ayan. Mayroon tayong pwedeng pang dito, pangpalit. Ayan. Medyo naglulus yung tape niya guys. Kailangan kapag nag-graft kayo guys ay mahigpit yung tape para sure na nakadiin talaga siya doon sa natin dito. Ayan, para hindi sila matatanggal. Ayan. After guys, siguro mga 1 week pwede na natin tanggalin yan. And dito guys, ay bibigyan ko kayo ng update sa mga propagation natin, yung mga leaf propagation natin ng Peach Snow and Murasaki. So, ito yung mga tinusok ko guys ha. Ayan o. Naipakita ko to sa inyo before nung ginawa ko siya guys. Tinusok ko siya sa karayom at sinulid. Ayan. Kasi sa dami nila guys ay wala na talaga akong space sa garden. Wala na akong mapaglagyan. So, ginanito ko na lang. And, ang problema dito, kumunti sila, yan, nagkaroon ng mga mushy leaves kasi palagi to guys nabasa nung nilagay natin sila dito after nating maitusok. Ayan. Pero, okay lang naman guys. Tingnan nyo, meron ng mga pops. Ayan. Yung mga nagmamashi, natutuyo, yun yung mga tinatanggal ko. Ayan. Kaya meron ng mga space. Ayan o. Hanggang sa taas yan guys. Ayan. So, meron ng mga babies yung iba. So, okay lang naman kung hindi maging successful. Pero guys, alam nyo, kung hindi ito na nabasa lagi. Kasi laging umuulan-ulan nung guys, dito sa amin. Nung nailagay ko to dito, nababasa-basa siya lagi. So, ang nangyari, nabubulok. Ayan. Kasi syempre, fresh yung sugat niya dito, tapos nababasa siya. So, nabubulok siya. Ayan, gaya niyan guys. So. Pero, okay lang naman. Yung matira lang. At pwede nating maitanim na separate pot ay ilalagay na siguro natin. Yung malaki-laki na yung mga babies. Ayan, kagaya nito guys. So, kapag nakikita kong ganyan, tinatabi ko. And yung iba, syempre, hindi na din healthy siguro yung leaves at talaga, magmamashi talaga. So, yun, yung nangyari nabubulok talaga sila guys. Bukod sa nababasa sila. Ayan. Kapag ganyan, tinatanggal ko lang guys. Ayan, para hindi na sila makahawa pa. Ayan, kasi syempre nagwa-watery. Pero ang dami na yan guys, may babies. Oh. Parang blurry. Ayan. Dami nang may babies guys. Hindi ko lang to dito guys pinapansin. Hayaan nyo lang, neglect lang. Ayan, kasi kapag laging pinapansin, may stress ka lang kasi minsan syempre, yan, kagaya niya, nagmamashi, parang kakaantay mo, parang ang tagal, ganon. Pero dahil ninineglect lang natin, ayan, meron ng mga pops. So, makikita na lang natin, malalaki na pala. So, ayan. O, diba? And dito na area guys, ay, ito yung mga niripat ko. Ay, ano pala guys, dinagdagan ko sila ng garden soil. Ayan, kung mapapansin nyo, nakataas na ulit yung soil mix nila. Kasi kanina ay sinipag ako. Kaya naman naisipan ko na lang na
i-repot or dagdagan sila ng garden soil para naman medyo umangat. So, hindi ko sila natapos kasi napakarami talaga nila. So, yung mga nakaangat na yan yung mga naripat natin or nadagdagan ng garden soil. Ayun pa guys. Yun, sobrang lalaki na talaga nila. Sa personal guys, grabe ang lalaki na nila. Ayan. Ito, hindi pa to. Yung mga nakaangat na guys, yan. Ito. Tapos this one, yung ating dark moon, nilipat ko siya dito sa big pot. Ayan, kasi ang laki-laki na talaga niya. Tapos, yung ating, nilipat ko na din sa big pot, yung ating tricolor. Ito, ipagsiseparate ko yan guys ng pot. Kapag nakabili ako ng pot na ganito, ayun, nilipat ko dun guys. So, kasi, nagkatabi kasi yan sila nung this one. So, medyo nag-uumpuga na sila. Kaya kailangan ng i-repot. Ayan, yan din guys. So, kailangan ng paghihiwalayin. Kasi, nagkakaumpuga na talaga sila. Nakakatusok na yung iba nilang spine. Ayan o. Nagtutusukan na sila. Ito din. So, kailangan ko na talaga guys bumili ng pot para sa kanila. Para ma-separate natin. So, ang problema lang ay wala akong patungan. Kaya yun din yung iniisip ko kung magriripat ako. Saan ko na naman sila ilalagay. Pero hanapan ko na lang siguro yan guys ng paraan. Pwede naman pagpatong-patungin ko na lang muna sila. Pansamantala habang wala tayong patungan pa. Kasi ayoko na sila guys ilagay sa lapag kasi nagkakaroon ng worm. Nakit sila ng worm. So ito din yung mga nadagdagan natin ng garden soil. Ayan. Pati yun, si Unsuka at si Capricorn. Ayan. Yung ating mga Astrophytum. And yesterday ay wala tayong upload video. Ayan, dahil nagkaroon ako ng emergency guys. And wala ako nagawang video nun. So, ngayon ay ito yung kinat natin na raindrops. Ayan. Ito ay yung pot pa rin ni raindrops guys. At ito yung kinat natin na raindrops dahil may nga yung stem niya, 'di ba? May pest. So tinusok ko na siya dyan guys. Dry naman yung soil niya. So ang gagawin natin, dito lang natin siya sa nainitan and then hayaan ko siya guys mag-roots. And hindi ko siya didiligin muna. So, pag may roots na siya at pwede nang diligin, yun yung time na magdidilig ako sa kanya. And mag-aayos pa ako guys ng garden ko kasi yung mga kinuhanan natin ito, itong mga pots na to ay hindi ko pa nalalagyan ng succulents. Kasi wala pa akong guys, mailalagay doon. And yung mga kinat natin dito guys, yan, kagaya nito, kinat natin, nandito sila. Ayan, nandito sila. So, kahit na kinat ko sila guys, ay nandito sila sa initan. Yan, para hindi mawala yung pagka-stress ng kanilang color at ma-maintain pa rin natin yung kanilang carunculated sa kanilang leaves. Yan, yung carunculed sa kanilang leaves. So, ayan. Ito nga, ang tagal na nito guys, hindi ko pa natatanim mo. Marami ng roots. So, hindi naman sila guys napapano kahit na dito nyo sila ilagay sa naiinitan na area, hindi sila napapano. Yan, maganda yung color pa rin nila at talagang compact pa rin yung leaves, ganyan. And then yung carunculed, kung carunculated yung inyong mga succulents na tinapkat ay mamimaintain nyo yung carunculated sa kanilang leaves. And meron pala sa atin guys nag-ask ng viewer, yan, nabasa ko sa ating comment section kung ano ba daw yung pwede nating ma-suggest na succulents na madaling alagaan for beginners dito sa lowland area. So, marami ako dito guys, mga succulents na pwedeng ma-recommend sa inyo. Pero, mag-share lang ako siguro ng mga 5 muna guys kasi hahaba masyado yung video natin. And ang first ko guys na ma-share sa inyo na madaling alagaan dito sa lowland area ay si snow peach. Ayan, kung mapapansin nyo guys, sobrang kapal na ng ating snow peach dito. Ayan ay nabili ko kay Ma'am Penny Rose before guys. And ayan, nagtitrailing na talaga yan guys. So, at ang dami na yan guys hanggang doon sa likod. At ito, mga tinubo na lang niya yan sa atin na babies. At
Dahil yung iba ay tinapkat ko, ayan, nagkaroon siya ng maraming babies. Mabilis siya i-propagate through leaves and cuttings. Ayan, and mabilis siya manganak sa puno and sa stem din, guys. Ayan, yung ating first. And yung second natin, guys, ay yung ating hybrid Ellen. Ayan. So, kung meron kayo, guys, Ellen, meron ding hybrid Ellen. So, yung hybrid Ellen ay mas madaling alagaan compare kay Ellen. Kasi ito ay, pansin ko sa kanya, hindi siya nagkaka-edema sa akin. Yung Ellen, guys, nagkakaroon siya ng edema eh. Pero ito, ayan, ang bait niya sa akin, guys. And, lumalaki talaga yung rosette niya dito sa area ko, guys. Ayan, oh. And yung, ano niyan, guys, pot niyan, sobrang tall niyan, tsaka malaki talaga. Ayan. So, hindi siya maselan dito sa lowland. And mabilis din yan, guys, i-propagate through leaves and cuttings. Ayan, si hybrid Ellen. And next natin, guys, yung ating pink puppet. Ayan, meron tayo ditong pink puppet na mga cuttings propagation. So, actually, ano to guys mga kinuhanan ko ng cuttings yung mother niya and then yung tinubo na babies, yun yung mga ito. So, kinuha ko. Parang ito. Yan. Kinat ko siya, tinapkat ko siya, tapos nagkaroon siya ng babies. So, yung baby na yan guys, ay kinuha ko at nilagay ko siya dito. So, ito na siya. Ayan. So, meron pa tayong ginawa niyan last time. Ito naman yun siya guys. Yan. Napakita ko din yan sa inyo. Ayan siya. Hindi pa to guys nagro-roots. Wala pa siyang roots. Pero, ayan. Diyan ko muna siya sa medyo hindi siya masosobrahan ng init kasi wala pa siyang roots. So, pag may roots na yan guys, pwede ko na siyang i-mist. So, mabilis din yan sila guys i-propagate through leaves and cuttings. Ayan. Ayan sila. So, next natin, yung ang pang-apat natin guys ay si Chloe. Ayan, meron tayo ditong Chloe. Yan, ito si Chloe natin na kinuhanan ko guys sa mga cuttings before. So, ayan. Ayan, si Chloe. O, diba kamukha siya ni, ano guys, kamukha siya ni Snow Peach. Pero, pansin ko guys, si Snow Peach medyo pahaba yung leaves niya dito sa akin. Or, depende din siguro guys sa health ng succulents natin. Kasi mataba talaga yung Snow Peach ko doon. So, yung napansin ko lang kay Snow Peach guys ay mahaba yung kanyang mga hibla ng leaves. So, ito medyo cutie. Ayan o. Kahit na mataba siya guys, ayan o. Parang mataba yung leaves niya na hindi masyadong mahaba. Ayan. Yan, si Chloe. Meron pa tayo yan guys, mga propagation ng Chloe. And then, yung mother plant ko na isa niyan ay nandun sa dulo. So, hindi ko na mapapakita sa inyo. Masyado nang malayo. Ito pala guys, yung ating mga propagation ng peach snow and then ng Chloe. Ayan. Yan, o diba? Mabilis silang paramihin kasi napakarami nila. Ayan. Favorite ko silang i-cut para dumami talaga sila. Ayan. Yung pang-fifth naman natin guys ay si cheesecake. Ayan. Ito yung cheesecake guys na kinalbo ko last time. Ayan o. Marami na siyang babies. Mabilis din siya i-propagate through cuttings and leaves din guys. Mabilis siyang i-propagate. So yung ibang kinuha ko na cuttings dyan ay nandito. Katabi ni Pink Puppet. Ayan. Buhay na siya guys o. Then ito yung pinakauna. Ayan siya. Ayan. And syempre guys, ano na, pahabol na to. Syempre, hindi mawawala yung ating pinakamadaling alagaan talaga dito guys sa lowland, yung ating mga purple delights. Pero guys, yung ating mga purple delights ay ayaw nila ng sobrang init, lalo na kapag summer kasi bilis nilang mas sunburn kapag hindi sila sanay sa area nyo na mapaglagyan or hindi nyo sila ma-acclimatize. So, dapat kapag mag-aalaga kayo guys ng purple delight ay acclimatize nyo muna sa place nyo bago nyo talaga sila guys isabak sa mainit na area. Ayan, kasi mabilis silang ma-sunburn guys kapag nabigla nyo sila sa init. Nabigla nyo ilagay sa sobrang init. So, kapag sobra naman guys yung init na napaglalagyan nyo sa kanila at sanay na sila doon, nagiging maputla naman yung leaves nila. So parang nagbi-bleach yung kanilang leaves guys. And after nun, mag-bleach ng kanilang leaves, nasa sunburn na sila.
Nasasabi ko kasi to guys kasi na-experience ko na yun before nung mga una kong alaga ng Purple Delights guys. Ganun yung nangyari sa kanya. Kinakaya nila yung sobrang init dito sa akin pero nung tumagal na as in hindi na talaga nila kinaya guys. Parang nag-bleach sila. So parang yung leaves nila guys namutla. Yung parang nagiging variegated na talaga sila. Yung parang full bar na yung leaves nila na as in nag-yellowish na. Pero kapag dumating na guys sa puntong ganun guys, mabilis na sila ma-sunburn. After nun, sunburn sila tapos naglalagas na yun sila guys. Tapos yung stem nila may possible na marat din kasi masa-sunburn din yun guys. Kapag wala na silang leaves. Ayan. So marami tayong mga Purple Delights dito. So ayan, sa matagal na natin ng mga viewers, alam naman nila na favorite ko talaga yung mga Purple Delights. And ayan sila. Purple Delights, Snow Peach, Murasaki. Ayan. Madali sila guys alagaan. Yung Murasaki nga lang and yung Peach Snow ay ano sila guys, medyo prone sila sa fungus kapag palagi silang nababasa or maulan sa area natin. So, yun lang guys. That's all for today's video. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!